Magandang hapon din po. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong hapon, ay tumayo muna ang lahat at tayo ay manalangin. Amen. Mayroon bang lumiban sa ating klase? Wala po. Ayan, mahusay at lahat kayo ay naririto. Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw, magbalik tanaw muna tayo. Kung inyo pang natatandaan, ano bang ating tinalakay noong nakaraan? Sige nga, Giselle. Alamat. Ayan, magaling. Ano nga ulit ang alamat? Ang alamat ay isang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung saan nanggaling ang isang bagay. Ayan, mahusay. Tunay nga, may natutunan kayo sa ating tinalakay noong nakaraan. Ngayon, bago tayo magsimula sa panibagong aralin, mayroon ako sa inyong ipapagawa. Isang gawain na kung saan ito ay pinamagatang sino ako. Ngayon, meron ako ditong inihandang mga larawan. Ang gagawin nyo lamang ay huhulaan ninyo kung ano ang mga ito. Naintindihan mo ba mga bata? Opo. Ayan, ngayon simulan na natin. Unang larawan. Sa tingin nyo mga bata, ano kaya ito? Iyan ay ibon. Ayan, mahusay. Ito ay ibon. Sa tingin nyo, saan nyo kaya makikita ang mga ibon? Sa kalawakan. Ayan, magaling. Pangalawang larawan. Mga bata, sa tingin nyo, ano kaya ito? Baka. Ayan, ito ay baka. Meron ba kayong baka? Opo. Ayan, saan kaya makikita ang mga baka? Sa bukid. Ayan, magaling. Para sa pangatlong larawan, ano naman kaya ito mga bata? Pusa. Ayan, pusa. Sa bahay ba ninyo, meron ba kayong mga pusa? Opo. Ayan. Para sa pang-apat, ano naman kaya ito? Mga bata, ano kaya ito? Baboy. Ayan, ito ay isang baboy. Meron bang baboy sa inyong bahay? Opo. Ayan, sino ang nag-aalaga? Mama, ate. Ayan, very good. Magaling. At ang panghuling litrato ay ang? Isda. Ayan, ito ay isang isda. Saan naman kaya ito makikita? Sa dagat. Ayan, mahusay mga bata. Para pa natin mga sarili. Yay! Ngayon naman ay tatalakayin natin ay ang patungkol sa mga elemento ng pabula. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang matutukoy ang mga elemento ng pabula, makasasagot sa mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan, ibibigay ng malinaw ang mahalagang detalyeng ipanahihiwatig ng kwento sa maikling paraan. Sa tingin nyo mga bata, ano nga ba ang kahulugan ng pabula? Okay, mahusay. Ang pabula ay, ang gumaganap dito ay mga hayop. Pagibasa nga po mga bata, pabula ay isang kwentong kathang-isip lamang dahil ang mga hayop na gumaganap dito ay kumikilos at nagsasalita na tulad ng mga hayop. Ngayon naman ay mayroon ako ditong word search box kung saan aalamin natin kung ano nga ba ang 5 elemento ng pabula. Kailangan ko ng 5 bata na sasagot at bibilugan ang 5 elemento sa loob ng word search box. Okay, mahusay mga bata. Pakibasa nga po ang unang elemento, pamagat. Pangalawang elemento, tauhan. Pangatlong elemento, tagpuan. Pang-apat na elemento ay ang banghay. At ang panglima or panghuling elemento ay ang aral. Sa unang elemento ay ang pamagat. Pakibasa nga po. Pamagat, isang salita o parirala kung saan isinasawalat ang isang paksa. Sa pamagat po, ipinahihiwatig dito na nagkakaroon ng indikasyon ang mga mambabasa na kung saan patungkol ang isang kwento. Pangalawa, tauhan. Sila ang gumaganap sa kwento. Sa isang pabula po, ang gumaganap ay hindi tao kundi mga hayop. Pangatlo, tagpuan. Tumutukoy ito sa oras, panahon, at lugar ng pinagdausan ng kwento. Sa tagpuan,
ay naglalarawan ito sa panahon at oras kung saan naganap ang isang kwento o isang pabula. Banghay, ito ay ang kabuuang pangyayari ng isang kwento. Sa banghay naman, ito ay naglalarawan ng pagkakasunod-sunod ng isang pangyayari sa pabula at ang banghay ay may tatlong bahagi. Ito ay ang simula, gitna at wakas. At ang panghuli, elemento ay ang aral. Ito ay tumutukoy sa mahalagang natutunan sa isang kwento. Lahat ng kwento ay may aral at ito ay tumutukoy sa mahalagang natutunan sa isang pabula o sa isang kwento. Nauunawaan po ba mga bata? Okay, mahusay. Ngayon naman, merong inihanda si teacher sa inyo na isang kwento. Handa na ba kayo? Makinig maigi sapagkat pagkatapos nito ay meron si teacher mga katanungan. Ito ay ang patungkol sa uwak at sa gansa. Isang uwak ang nakaramdam ng pagkasawa sa pang-araw-araw na gawain. Sawa na siya sa paglipad sa kalawakan. Sawa na rin siya sa pamamasyal sa matarik na kabundukan at malawak na kagubatan. Ano kaya ang dapat niyang gawin upang malibang? Bigo siya sapagkat di niya alam kung anong bagay ang makapagpapasaya sa kanya. Isang araw, dumapo siya sa sanga ng punong mangga. Tiningnan niya sa ibaba ang malinaw na batis. Kitang-kita niya ang kikembot-kembot sa paglalakad ng mga pulutong ng gansa. Noon lamang napansin ng uwak ang mapuputing balahibo ng pinapanood. Humanga siya sa mahahaba nilang leeg. Masasaya ang mga gansa sa paglangoy nila sa batis. Maririnig mo ang malalamyos nilang tinig. Kumislap ang mga mata ng uwak. Sa wakas, ay makakalangoy na rin siya. Subalit, di tulad ng mga gansa, ang uwak ay hindi marunong lumangoy. Sapagkat gustong-gusto, madaling pumuti, gumanda, at lumigaya, pinilit niyang lumangoy na malayo sa gansang kinaibigan niya. Sa kasamaang palad ay nabasa ang mga pakpak ni uwak at natangay siya ng rumaragasang alon. Naunawaan niyo ba ang ating kwentong binasa? Masaya ba kayo sa ating kwentong binasa? Ngayon, ito yung mga katanungan ni teacher. Sino ang mga tauhan sa kwento? Yes, ikaw nga, Rafael. Si uwak at si gansa. Very good. Saan naganap ang kwento? Ikaw naman, Ella. Sa batis. Husay. Ano nangyari sa unang bahagi ng kwento sa nakakaalala? Tumayo ang gustong sumagot? Yes? Micaela? Ang unang bahagi ng kwento ay ang uwak ay nakaramdam ng pagkasawa. Very good. Ano naman ang nangyari sa gitnang bahagi ng kwento? Yes, Daniela? Dumapo si uwak sa sanga ng mangga at doon nakita niya ang mga kikembot-kembot na mga pulutong ng gansa. Very good. Bakit gusto lumangoy ni uwak sa batis? Gusto niya pumuti? Ano pa? Gusto niyang maging masaya. At gusto niyang gumanda.
Very good. Ngayon, ano naman ang nangyari sa wakas ng kwento? Si Uwak ay tinangay ng nabasa ang kanyang pakpak at tinangay siya ng alon sa batis. Ngayon, sa tingin ninyo, meron bang aral ang ating binasang kwento? Jason? Yes, meron. Ito ay ang bawal tayo na mainggit sa kapwa. Bakit nga ba bawal tayo mainggit? Pwedeng magdulot ito ng masamang pag-iisip. Very good. Ano pa? Mapapahamak tayo katulad na nangyari kay Uwak. Ano ang dapat nating gawin? Maging tayong kontento at maging masaya kung anong meron tayo. Ngayon, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Mga bata, ano ang ating dapat tandaan kapag mayroong pangkatang gawain? Una ay huwag maingay. Pangalawa, makipagtulungan. At pangatlo ay huwag makipag-usap sa ibang grupo. Naunawaan ba ang patakaran, mga bata? Kung gayon, hahatiin ko kayo sa 5 pangkat at bawat grupo ay kukuha rito ng envelope at gagawin kung ano ang nakasulat. Ngayon, handa na ba? Para sa unang pangkat, ang inyong nakuha ay gagawan nyo ng poster ang pamagat ng pabulang inyong nabasa. Para naman sa pangalawang pangkat, ang inyong gagawin ay iguguhit nyo ang mga tauhan sa pabulang inyong nabasa. At para naman sa pangatlong pangkat, iguguhit nyo ang tagpuan sa pabulang inyong nabasa. At para sa pang-apat na grupo, ang inyong gagawin ay iguguhit nyo ang simula, gitna, at wakas ng pabulang inyong nabasa. At para sa huling grupo, ang pang-5 grupo, ang inyong gagawin ay gagawan nyo ng slogan ang aral sa pabulang nabasa. Isalaysay ito sa harapan. Ngayon, mag-umpisa na mga bata. Tapos na ba mga bata? Kung gayon, inyo nang irepresenta sa harapan ang inyong ginawa. Mahusay mga bata, napakagaling. Napakaganda ng inyong mga ginawa. Ngayon, para sa inyong panibagong gawain, inihanda ko dito, gagawin nyo ay hahanapin nyo sa Hanay B ang kahulugan ng salitang nasa Hanay B, nasa Hanay A, at inyong pagtungtungin. Tapos na ba mga bata? Mahusay! Mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin ngayon? Kung ganon, ano nga ulit ang pabula? Emeline? Mahusay, ang pabula ay isang kwento na kung saan ang mga tauhan dito ay ang mga hayop. Ito ay may 5 elemento. Ano-ano nga ulit ang mga ito? Pamagat, tauhan, tagpuan, banghay, at aral. Mahusay mga bata. Ano nga ulit ang pamagat? Maricar? Tama. Ano naman ang tauhan? At ang pangatlo ay ang tagpuan. Ano nga ulit ito, Rose? Mahusay. Ang pang-apat ay ang banghay. Ano nga ulit ito, Catherine? Tama. At ang panghuli ay ang aral. Ano nga ulit ito, Emeline? Mahusay mga bata. Mukhang nakinig kayo ng maayos sa ating talakayan ngayon. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Ngayon mga bata, kumuha ng isang malinis na papel at sagutan natin ang 5 katanungan ito.
Sabay-sabay nga natin basahin ang panuto. Iguhit ang hugis puso kung ang sinasaad ng pangungusap ay tama, at hugis bituin naman kung mali. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para sagutan ng 5 katanungan ito. Tapos na ba mga bata? Magaling! Kung ganoon, ipasa na ang inyong mga sagutang papel at ipasa sa unahan. Ngayon, alamin natin kung ang mga sagot ninyo ay tama. Sa unang tanong, basahin nga ng lahat. Ang pabula ay kathang-isip lamang. Sa tingin ninyo, anong hugis kaya ang dapat dito? Hugis puso or hugis bituin? Magaling! Ito ay hugis puso. Sa pangalawang tanong, mga tao ang gumaganap sa pabula. Sa tingin nyo, anong hugis kayo ito? Hugis puso ba or hugis bituin? Tama, hugis bituin. Kasi hindi naman mga tao ang gumaganap sa pabula. Sa pangatlong tanong, sa pabula, ang mga hayop ay nagsasalita. Sa tingin nyo, ano kaya ito? Hugis puso or hugis bituin? Magaling! Ito ay hugis puso. Sa pang-apat na tanong, walang aral na matutunan sa pabula. Sa tingin ninyo, wala ba kayong makukuha ang aral dito? Mali. Kaya ito ay hugis bituin. Sa pang-limang tanong, ang pabula ay nagbibigay ng aliw sa mga mambabasa. Nagbibigay ba ito sa inyo ng aliw? Tama, ito ay nagbibigay aliw sa atin. Kaya ito ay hugis puso. Sa tingin nyo, tama ba kayo mga sagot ninyo? Okay, magaling. Bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong sarili. 1, 2, 4, 5. Ngayon, mga bata, kunin ninyo ang inyong mga kwaderno at isulat ninyo ang inyong takdang aralin. Basahin nga natin. Basahin ang pabula na pinamagatang si Pagong at si Matching at isulat sa inyong kwaderno ang mga aral na pupulot rito. Naunawaan ba mga bata? Okay, magaling. Ngayon, tapos na ba ninyo kopyahin ang inyong takdang aralin? Kung ganon, dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Paalam!